Pero ito po yung view po niya if nandito po tayo sa harapan po ng bahay. Yan, medyo lumayo po tayo. Yan, so ongoing po yung bakod po natin, pag-automate. Tapos kulang na lang po ng isang span po dito para po sa mga wood planks po natin. Pagpalang araw po sa bawat isa, welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-Blessed, nandito po tayo ngayon sa site po natin sa Metro Gate Angeles, yan, subdivision. Mag-check po tayo ng update. Nasa finishing na po tayo mga ka-Blessed. Tapos ongoing po yung pagtatiles po natin dito at saka yung pag-finish po sa interior walls po natin. Tapos may mga windows na po tayong na-install. Yan, check po natin mamaya. Pati po yung roofing po natin. Okay na rin po. Yan, check po natin yung progress. Yan, okay na yung roofing. Yung spandrel po natin, okay na rin po, na-install na. Tapos may downspout po tayong exposed po dito. Pero i-cover po natin yan, i-conceal po natin yan. Yan. Since yung pong roof po natin dito is 4 agua po siya. So expect po natin yung mga downspout po natin, exposed po siya. Yan, yung mayroon po tayong mga downspout dito. Pero i-conceal po natin yan. Tatakpan po niyan. Pati yung dito sa harapan. Yan, sa harapan, pati po yung sa gilid. Yan, i-conceal po natin yan. So, yung pong ginagawa po natin ngayon, nag-automate po tayo ng gate. Bali yung gate po natin dito, in-upgrade po ng mga client po natin. Automated gate po siya. Yan, binabati po pala yung mga client po natin nasa US. Yan, alam ko po, uwi po sila niyan in few months time. Yan, para po makapamili po sila ng gamit para po sa bahay po nila. So this will be a retirement house na mga client po natin from US. Yan, mas gusto pa rin po nilang mag-retire dito sa Pilipinas. So yung pong gate po natin, automated po siya. Yung mga materials na ginamit po natin is plank po siya, planks. Yung pong itsura po niya, close up po siya. Yan, yung itsura po niya, hindi ko lang po kung kita sa video, pero parang wood texture po siya, pero yung materials po niya is fiber cement. Yan, planks po siya. So pipinturahan po ng kulay brown po niya yan para mag wood look po siya. Tapos yung frame po natin, tubular steel naman po, tubular steel. Tapos yung pong fence design po natin dito, ipakita ko po siya. Atras lang po ako dito para makita nyo yung kabuuan. Yan, so ito po yung buong view po natin ng fence. So ito po yung design po niya, ipa-flash ko po siya sa screen. Yan, so ganito po yung magiging itsura po niya pag natapos na po yung fence po natin. So nag-upgrade po tayo sa fence po natin. Yung pong original po kasi nito, grills lang po siya. Tubular grills lang po yung dito sa taas. Buo po siya hanggang dito. Tapos yung pong main gate po, ganun din po, grills din po siya. Tubular steel, yung pong gamit po natin. Pero yan, nag-upgrade po tayo ng planks, pati po yung dito. Meron po tayong ractile po niyan dito sa portion po na to. Tapos meron din po tayong planks na nilagay po dito. Yan, for aesthetic purposes, portion na to. And then dito naman po, planks din po yung nilagay po natin, pero naglagay po tayo ng space in between para po yung flow po ng hangin. Yan, tuloy-tuloy pa rin po kasi itong pong area po na to, ito po yung pool po natin. Yan, swimming pool po, dito po siya. Yan. So ito po yung view po natin pag nasa itaas. Yung pong mga windows po natin sa itaas, okay na po. Ayan o, napaka-elegant pong tignan yung pong kulay ng mga windows po natin. Hindi po siya reflective, gray po yung pong glass po natin. Tapos yung pong frame po natin, color black naman po siya, powder coated na kulay black. So ito po yung update natin. So sa itaas, okay na po lahat ng mga windows, window glass po natin sa itaas. Yung next po niyan is yung sa ibaba, yung isusunod po ng mga supplier po natin. Ayan, so ito pong gate natin na ito, nag-slide po siya papunta dito sa kabila. So check po natin. Ay, tapos po pala yung dito, nakalimutan kong pakita.
aluminum composite panel po yung lalagay po natin dito sa portion po na to. Sa perspective po natin, yun po dito po natin solid gray aluminum composite po ilalagay po natin dito. Yan, so ang gawin po yung paglalagay po nila ng aluminum composite. Yan, tapos yung dito po yung balcony po natin. Tapos yung mga poste po natin dito, yan, kulay gray po siya. Yan. Poste po doon yan, mga poste po natin sa garahe. So ito po yung garahe po natin yan. Yan, napakalawang ng garahe. Yan, so yung mga poste po natin nakatiles po siya. So rock tile po yung ginamit po natin dito. Yan, meron dito, dalawang poste dito. At meron po tayong solid column dito sa portion na to. Yan, kulay dark gray din po yung ginamit natin. Napakagandang tingnan. Hindi po siya flat. May texture po siya. May texture po yung tiles po natin dito. Yan, pati po yung dito sa portion po ng ating yan, ng ating pool area. Yan, meron din po tayong rock tile dito. Ano? So itong tatlong, actually apat na columns po dito. Meron po tayong tiles. And then ongoing po yung pagta-tiles dito po sa Dirty Kitchen. Yan, ito po yung napiling tiles po ng mga client po natin. Yan, napaganda tingnan. Black and white po siya. Tapos yung pong cabinet natin dito pa letter L naman po siya. Dito, tapos papunta po siya dito sa portion po na to. Ayan, tapos yung pool po natin scheduled po within the week mag waterproof and magta-test na rin po dito po sa pool natin. Ito po yung mga tiles nila sa pool. Ayan, alam ko, suka bumi tiles po ito eh. Diba? Ay, siguro hindi ka makulap po ito. Ayan, ito po yung tsura niya. Ayan, kita po sa maliwanag. Ayan, napakaganda po ng napili po ng mga client po natin. Suka bumi tiles. Medyo mahal nga lang po. Pero ito po yung napili po ng mga client po natin. Ayan, napakaganda. Parang nasa turquoise yung kulay. Ayan. So check po natin sa loob. Ayan. So ito po yung itsura po sa loob. So naka-prepare na po yung walls po natin dito sa loob. Tapos yung mga windows po natin. Yan, okay na. Mga big windows. Nandito lang po yan yung next portion na to. Tsaka sa portion po na to. Pero mostly po sa taas, okay na. Tapos yung mga cabinets po natin, ongoing na po. Yung pag-fabricate po natin dito. Sinama na po ng mga client po natin yung bathroom, yung mga kitchen cabinets. Nasa portion na to. Yan, ito po yung powder room po natin. Under stair. Tapos ito po yung master's bedroom. Master's bedroom, meron na rin po yung mga windows po natin. Tapos ito po wardrobe po na to. Meron po tayong mga cabinets po dito. Cabinets po natin dito, floor to ceiling, pa letter U. Yan, meron po dito sa portion na to, and then sa left side portion. And then ito po yung ating yan, master's toilet and bath. Yan, napaganda ng mga tiles po dito. Yan, tiles po, white. Yan, meron po tayong veins dito, hollow gray and brown and gold. Parang ganun po yung kulay po niya. Sa flooring po natin, sa gray shade po yung flooring po natin, textured tiles. And then dito po sa shower area, yan, iba po yung tiles po natin dito. Yan, so after po dito, sa master's toilet and bath. Yeah, proceed po tayo dito sa itaas.
Yan. So ito pong stairs po natin na ito, upgrade din po na client po natin. Hindi po siya naka-finish. Yung po lalagay po natin yan dito, solid wood planks. Yan. Dito po sa floor niya, tsaka yung sidings po niya, yan, solid wood po yan. Paakyat. Yan, hanggang dito po sa landing. Yan, itong buong portion po na to, solid wood din po yung ilalagay po natin dito. Yan. And then yung sa flooring po natin, parang vinyl type po yung flooring po natin. Na-deliver na po siya, pero huli po siyang ilalagay dito. Yan, huli po ilalagay yung flooring po natin dito sa itaas, pati po sa mga rooms. Ganun din po. Yeah, so yung mga rooms po natin, pinaprepare na po natin. Kaya pansinin po natin, may mga dyaryo po yung mga salamin po natin. Since in preparation na po yun dito sa mga rooms, tapos mag-finish na po yan. Yan. Meron na po tayong kulay dito, na-finalize na po natin. Interior paint colors sa mga rooms, yan, sa loob po ng bahay. Okay na. So ito po yung room sa itaas. And then ito po yung common toilet and bath. Yan. So, okay na po yung tiles po natin dito. Yan, sa portion po na to. Tapos meron po tayong accent po dito. Yan. Ractile accent sa ating wall, sa common toilet and bath. And then ito po yung shower area po natin. So, nakahiwalay po yung shower po natin. Meron po tayong glass door po niyan dito. Glass door. Yan. Tapos, dito po yung shower po natin. Yan. So, naka-waterproof na po siya. Yan, may tubig po. Waterproof po natin. Waterproof testing po yung ginagawa po natin yan. Yan, may tubig. Make sure po na wala po tayong leak sa ibaba. And then, ito po yung room po natin dito sa itaas. Mag-video ko pa ako sa agili ko. Just na. Yan, so naka-prepare na po yung room po natin. Yan, may jargon na rin po. Yan, para hindi po malagyan ng pintura yung mga glass. At saka yung mismong window. Yan, tapos meron po tayong mini wardrobe po yan dito sa portion po na to. And then sa kabilang side naman, dito po meron po tayong vanity yan. Yan, pinapackage na po ng mga client po natin vanity, tapos meron po tayong cabinet po dito, sliding glass door sa portion po na to. Yan, so after po ng mga rooms po natin, punta po tayo dito sa family area. Maglantang nakatabin. Nag-video ko sa agili na. Lunch time po kasi mga ka-blessed. Yan, break time po ng mga boys. Yan, kanya-kanyang pwesto po niyan. So ito pong portion po na to, family area po. Family area, TV wall po natin yan. Dito po siya. Meron din po tayong TV console po yan dito. Yan, yung windows po natin. Okay na. Nakalagay na. Yan, pati po yung windows po natin sa itaas. So ito po yung view po natin. Yan, ceiling po natin. Okay na rin. So double cove po yung pinalagay po ng mga client po natin dito. Yung mga ceiling po natin dito naka-finish na. Pati po yung dito sa ating family area. Yan, ito po yung design and request po na client po natin. Yan, pero pure white lang po siya. Wala na po tayong wood accent. Yan. Nag-update po yung mga client po natin. Mas prefer po nila is kulay white lang po. Yan, napakalinis tignan. Yan, all white po yung ceiling po natin. And then ito po yung terrace po natin. Meron po tayong glass po dito. Glass door. Yan, papunta po sa ating terrace. Yan, terrace na po. Terrace po ito. Yan. Ito po yung space po natin. Sa original plan po, hanggang dito lang po yung yung pong terrace niyan. So magkakaroon po tayo ng grills po niyan dito. Pati po dito sa portion po na to, naka-grills po tayo. And then ito pong portion na to, although naka-slab po siya, hindi na po natin siya ni-utilize. Yan, so open lang po niya yun dito. Tapos yung grills po natin dito siya, sa portion po na to. Although itong buong portion po na to, slab po siya. Yan, pwedeng lakaran. Yan, tapos ito na po yung roof ng ating garage. Yan, so ito po yung view po natin. Yan, wala po tayong kapitbahay dito. Wala pa dito sa harapan. Pero sa side meron na po. Yan, pati dito sa harapan. Yan, so sa portion po na to, ongoing po yung paglalagay ng spandrel po natin na wood grain. Yan, ito pong ginamit po natin. Hindi ko lang po alam kung kita sa camera. Yan, pero yan, wood accent po siya pero metal po siya. So metal spandrel na wood grain po yung kulay. Bigyan ko lamang po kayo ng view po ng bahay kapag nandito po tayo sa medyo malayo. Ayan, kitang-kita na po yung roof po natin. Ayan, gaya po nasabi ko kanina,
4 Agua po siya. Pero since nandun po tayo sa harapan kanina, hindi siya masyadong kita. Pero ito po yung view po niya. If nandito po tayo sa harapan po ng bahay, yan, medyo lumayo po tayo. Yan, so ongoing po yung bakod po natin, pag-automate. Tapos kulang na lang po ng isang span po dito para po sa mga wood planks po natin. Mga ka-blessed, yan po muna yung pinaka-huling update po natin sa site po natin sa Metro Gate. Yan, so target po natin mga ka-blessed matapos po yung project po natin na ito. Most likely by end of July po. Yan, may mga konting delays lang po tayo sa mga tiles po natin pero working on it na po. So we're expecting po na matapos po yung project natin dito by end of July. Yan, so mga ka-blessed, maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.